Now let's check the situation right now in Baclaran, Parañaque. Okay, we have mobile journalist Francis Rivera on the ground. Francis, ano ang sitwasyon dyan? Yes, Angela and Jergo, ngayon medyo nagpapahinga muna yung mga kapatid nating tsuper na nagkilos protesta. Pero as early as 6 a.m. kanina, talagang nag-umpisa na nga sila sa kanilang programa. Yung ginagawa nilang panawagan, isa na nga dyan, yung pagtatanggal ng VAT or yung value-added tax sa mga presyo ng langis at ang excess tax, no? At mungkahi rin nila na medyo masakit daw para sa kanila yung tila pagsuspindi ng dagdag pasahe na piso para sa kanilang mga biyahe dahil ayon dito sa mga tsuper na nakausap natin kanina, halos wala nang araw silang naiuuwi. Kung dati umaabot ng 2,000, 1,500 to 2,500 yung nauuwi nila galing sa kanilang mga biyahe, no, mula dito sa Baclaran papuntang Divisoria. At baka ilang biyahe nga lang ay kaya nilang makuha yung 1,500 to 2,000. Pero ayon sa isang nakausap natin kahapon nga raw, bago itong nagsagawa sila ng kilos protesta, bumiyahe siya ng limang biyahe, 500 lamang ang kanyang nakuha at talagang majority daw nung mga kinita niya dito sa kanyang pamamasada, napunta ng araw dito sa crudo na ngayon nga pumapalo na sa mahigit 100 piso kada litro. Yes, Francis, of course gusto namin tanongin dyan, no? Kamusta na ang sitwasyon ng mga commuters natin? Pahirapan ba ang pagsakay o may nakikita pa naman na pumapasada? Yes, Diego. Actually, yung pwesto natin ngayon, ito yung isa sa mga parang terminal kung saan dito pumipila yung mga pasahero na babiyahe papuntang Maynila o papuntang North, no? Pero sa ngayon tigil pasada nga muna at medyo may kahirapan talaga na makahanap ng jeep. Pero may ilan naman tayong nakita dito ng mga pumapasadang jeep din papuntang North, no, papuntang Maynila. At pero yung iba naman talagang kailangan muna maglakad doon banda malapit sa may EDSA para nga lang makasakay ng jeep papuntang Manila. All right. Thank you for your updates. That is our mobile journalist, Francis Rivera.